Yes po. Ayun. Sir, sige sir, gusto niyo po ba sir, i-ano muna namin yung company profile namin sir, at least for a brief background to sino si Nimbus and ano yung mga products na ino-offer namin sir. Gusto niyo po ba sir? Or hindi na po? Hindi na po. Hindi na sir. Okay sir. Sige. Yes po. So, Okay. ayun po guys, good morning. So we have Sir Mike Daryl Yu and Sir Nolan Aaron Atutubo for today's cybersecurity training awareness speakers. Sila po yung from one of our cybersecurity suppliers. So technically, they are the ones who provide firewalls and antivirus as well as other security softwares na ginagamit natin here in Team Asia. So without further ado, bigay ko na yung floor kanila Sir Mike and Sir Aaron. So take it away, sir. Ayun. Good morning po, ma'am and sir. I'm Engineer Aaron sir from Ayun. Good morning. Rinig po ako, ma'am sir. Yes, we can hear you. Okay, sir. Ayun. Bali, ayun sir, good morning po ulit sir. I'm Engineer Aaron Atutubo from Nimbus Technologies. For today sir, we are going to tackle yung data protection and cybersecurity awareness. Clear naman po ba yung yung presentation? Okay, sir. Naka-ano naman siya. Ayan, kaka-ano lang. Presentation. Okay po, sige. Thank you sir, Darren. Okay, sir. Bali, ayun sir, let's proceed na dun sa atin sa itatackle natin for this morning, which is, ayun nga ulit, ulitin ko lang po, yung data protection and cybersecurity awareness. Along with Sir Mike Yu, Engineer Mike Yu, pre-sales engineer as well. Hello, good morning. So, ayun po, let's start na po dun sa atin sa agenda po natin for today. For the brief introduction lang, data protection and cybersecurity awareness, the importance of understanding and the importance of protecting data and preventing cyber threats within our company. Then, ayun po. So, why is data protection and what is data protection? First off, lahat po ba tayo dito familiar na with regards to data protection or data management, or non-IT po tayo lahat here dito sa meeting po? Hello. Yeah, for the company naman. Yes, sir. We're events company with marketing background or integrated marketing communications firm kami. We do have IT here, kagaya ni CJ. We also have tech guys like myself and Mark here. But everyone has been oriented already with data privacy and data protection as well. Okay, sir. Sige po. Noted, sir. Then, ayun, sir. Let's proceed lang, sir, with data protection. It refers to the set of practices, technologies, and policies designed to safeguard digital and physical information from loss, corruption, unauthorized access, or misuse. In other words, data protection means it prevents the data from leaking or from being altered to the unauthorized users or admins when it comes to data once it is altered or being prevented to expose or being leaked. Ayun, isa dito sa sample natin is nung safeguarding sensitive information, which is nagsa-safeguard siya as nagiging tulay siya or bridge siya when it comes to cyber threats. Kaya need natin si data protection within our company. And pangalawa is preventing unauthorized access. Gaya na sabi ko, hindi siya ma-alter ng mga users or mga unauthorized user na wala siyang access dun sa data natin.
when it comes to sa mga data information or yung mga sensitive data natin within our company. Yung ensuring data privacy and compliance naman, si data protection, para siyang, pwede natin siya sabihin parang wall within the user and the data. Kaya siya nagiging data privacy kasi hindi niya pwedeng i-alter ni user yung mga data information na hindi pwedeng makita or may mga, sabihin natin may mga NDA po within our company. And ayun, protecting personal and financial and company data, isa sa mga importance ng data protection na pinoprotect niya is yung mga personal data, company data na hindi pwedeng ma-leak or ma-expose sa mga unauthorized users or unauthorized employees. Then on to the next slide. Then what is cybersecurity? Cybersecurity is the practice of protecting computers, servers, networks, applications, and data from digital attacks. Unauthorized access, damage, or theft. Yun yung mga nagiging usual cases ng cybersecurity. Ang usual na pinoprotect niya when it comes to cybersecurity naman is yung computer and servers, network and internet connections, then mobile devices, of course. Lahat naman po tayo siguro may mga mobile phones and data and files, cloud systems, and business IT system. Especially dun sa last one, yung business IT system, kaya siya needed and kaya siya pinoprotect, especially dun sa mga files na hindi dapat nalilik ng company or user, na hindi dapat siya steal or manakaw ng mga sabihin na natin cyber hackers, na hindi siya pwedeng ma-expose when it comes to the NDA or dapat ma-protection ng company natin. Kaya si cybersecurity, siya yung mga best practices on protecting yung mga bagay na naka-bullet dito sa atin sa slides po. And yung mga common cyber threats naman po, number one dyan is yung malware, yung malicious software. Usually, pumapasok siya sa mga links, na sinasend sa atin sa email, sa SMS. Yan yung mga usual na dinadaluyan ng malware and mga usual na pinagsisendan nila. And sa phishing attacks naman, or parang sinabi nating password attacks, doon na siya pumapasok. Doon na nai-steal yung data or informations natin within our company or sa atin sa mga personal laptops and sa mga company laptops na ginagamit natin. And sa password attacks naman, later matatakil ko din yung bakit kailangan yung password hindi siya common and hindi dapat siya yung pinaka-basic password kasi doon madalas pumapasok yung mga cyber hackers when it comes to malware or phishing attacks. Yung man in the middle naman po, best example dyan is yung internal na employee, siya yung nag-leak. Para siyang insider siya. Doon siya nanggagaling. Kumbaga parang meron siyang isang dinadaluyan lang po na account or na user or device. Doon siya dumadaan, kaya siya tinatawag na man in the middle attacks. And yung sa DOS naman or DDoS, denial of service. Diyan naman po pumapasok yung mga sinasabi nating pumapasok siya mula doon sa internet, sa mga public Wi-Fi, kaya hindi po siya advisable na kumonek tayo sa mga public Wi-Fi na hindi siya totally secure. Doon sa data breaches naman, yan po yung mga, diyan na pumapasok yung data security or data management. Kaya mahalaga sa isang company yung may server, firewall, antivirus, and ayun din po, kailangan din natin dyan yung zero-day exploits. Then, ayun. So far po, masyado po bang mabilis or may mga questions po ba so far? Okay po, thank you po. So, ito lang po yung next slide is yung why data protection matters. Ayun po, as said here, data protection is important because data is one of the most valuable assets for individuals like us
and organization like our companies, losing or exposing data can cause financial, legal, and reputational damage. Ito naman po yung dito naman po papasok yung bakit mahalaga si data protection. Kasi number one naman po dyan is yung prevents financial loss. Kasi pwede na po natin siya sabihin na pag nagkaroon tayo ng data loss, magkakaroon na rin tayo ng financial loss kasi may mga possibilities po na dapat i-retrieve natin yung data, pero may mga chances na upon retrieving yung data, need natin to pay yung ganito, need natin magbayad dun sa nakapag-attack sa atin ng gantong kalaking pera, ganyan. Kaya inaano niya, pine-prevent niya yung financial loss. Then sa protects company reputation naman po, like sa amin as a technology company, may mga kanya-kanya tayong reputation ng company na pinoprotect. Like sa inyo po, kaya namin siya sinama yung company reputation since yung company nyo po is one of our client. And ayun din po, may iniaano rin kaming reputation namin na dapat mabigay namin yung protection and yung mga requirements na needed nyo for your company. Same as data protection lang din po yun. Kasi once na-hack po kayo or na-attack, malaki na po yung possibility na vulnerable na po kayo or malaki na yung mga chances na nangyari na siya once, so pwede na siya mangyari ulit the next time. Kaya yung company reputation po, yun din yung pinoprotect ng data protection. Kaya siya nagmamatter po. Then sa next naman po, yung ensures legal and regulatory compliance. Yun naman po yung pumapasok yung at least yung legal and reputational nga rin po natin, same as dun sa pangalawa. And yung protect customers' trust. And ayun po, same as with us naman po. Correct po ba may mga customer din po ba kayo or may mga individuals na nakaka-interact everyday po? Correct po ba? Yes, we have clients that we are also interacting, not just internally, but also externally. Okay po. Bali, ayun din po sir. Ayun, thank you po Sir Darren. Bali, ayun po yung protects customer trust. Kaya din siya mahalaga yung data protection. At least panatag yung clients nyo and clients din po namin, for example, which is kayo po. Pero sa side nyo po is mahalaga siya kasi at least malalaman ni clients nyo po na or ni customers nyo po na at least safe sila or hindi malilik yung kahit anong information or data na binibigay niya po sa inyo. And kaya rin po siya pinoprotect nung data. At least malalaman po nila na panatag po yung loob nila, at least hindi sila mahirapan dun sa side na magkaroon ng problem or anything. At least yung trust ni client or customer nyo po is palaging nandun. Bali, next slide po. Ito naman po yung best practices for password securities. Isa rin siya sa mahalaga sa cybersecurity industry and awareness na rin po ito para dun sa mga, which is lahat naman po siguro tayo gumagamit ng password for everyday use. Ito rin po yung mga practices for password security na at least ma-prevent yung pag-leak ng password natin or yung mapadali yung pag-access ng mga credentials po natin. Number one naman po dyan, yung use strong or long passwords. Usually nakikita po natin ito sa yung mga suggested password, yung may special number, may special character, may numbers, tas may kahalo siya na letters. Yung mga ganun po. Then yung sa pangalawa naman po, never reuse passwords. Since upon reusing yung password, madalas po niyan, possible po niyan, parang domino effect na siya eh. Pag yung password or credential nung sa isa mong account, possible po siya na pag ni-reuse nyo siya sa iba, domino effect na po siya, tapos ma-access na po lahat and everything. Yung use passphrase naman po, instead of simple password, yun nga po yung nasabi ko kanina, yung may special character, may number, then may letter in one password. Yun lang naman po siya. And yung pinamahalaga po dyan sa lahat, yung last, yung enable multi-factor authentication. Ito naman po yung sa yung may password ka po, for example, kung may password ka, and then magkakaroon ka pa ng isa pang parang authentication method siya na
i-enable mo muna siya sa personal device mo or sa phones bago siya ma-access. Ang tawag din po dito minsan is 2FA. Two-way authenticator po yung tawag sa kanya, pero mostly multi-factor. May isa-send sa inyo na code or number na ita-type nyo po dun sa laptop or device na pag-accessan. Then, ayan po. Then, sa next naman, yung email and phishing awareness. Si Sir Mike ang mag-ano po siya dito sa slides na ito po. Good morning, everyone. Ask ko lang po pala, may mga question po ba tayo dun sa mga previous slides po? Mukhang goods naman po, Sir Aaron. Okay po, sige po. Thank you, sir. Good morning, everyone. I'm Mike po. And sa part naman po is which is the email and phishing awareness. First is the do not click suspicious links. This slides focuses on identifying the digital traps sent via email. First is the do not click suspicious links. Always check the actual email address, not just the display name. Hackers often impersonate trusted brands or colleagues. Ang sa first is do not click suspicious links. Suriin natin yung mga totoong email address. Minsan kasi nakapangalan sila sa nakapangalan ay bank, which is bank. Pero ang email ay galing kung saan-saan lang. Yung mga natatanggap po natin sa email na parang feel natin is, which is totoo naman kasi based sa nakikita natin, hindi sila trusted or authorized mismo ng email from the bank. And next is verify sender email address. Excuse me. Yan, gumagamit sila ng ng mga which is yung panakot or urgency para mapindot mo agad yung link ng hindi nag-iisip, which is phishing emails create a false sense of panic. Example, yung may nag-email po sa inyo ng yung account nyo daw is suspended. Halimbawa po sa bank din na may isang link doon na kailangan mong pindutin para ma-recover mo agad yung kung anong dahilan ba't na suspended yung account mo. Para ito yung mga urgency na gagawin mo para to make you act without thinking na parang kakabahan ka na ba't ganito nangyari sa account ko. And next is avoid downloading unknown attachments. Yan. Isa rin po yun sa mga nare-receive natin sa mga emails natin na nare-receive po natin na may mga files doon na yun po yung ginagawa nila na once na ma-download natin yun yung way na para makapasok po sila sa system natin. Which is, yun po yung need natin maiwasan din. Bali, ayun, Aaron po ulit, ma'am and sir. Add ko lang din po dun sa do not click suspicious links or yung sa verify sender email address. Isa sa mga best example po dyan is lahat naman po tayo gumagamit ng Microsoft accounts and yung mga notification alert from the Microsoft via email. Best example po yan kasi may mga previous na rin na experience or mga interaction po with Microsoft 365. Yung malapit na daw po mag-expire yung license and mayroon kang link na i-send and i-access mo yung existing account mo. Isa po yan sa mga best example and isa na rin po yung nabanggit ni Sir Mike, yung mga bank alerts, especially sa mga SMS natin, sa mga personal number or company number natin. Doon nila dinadaan yung mga link or doon nila pinapasok yung mga sabihin na nating yun yung nagiging bridge or way nila to access sa atin sa server or sa network natin within our network. Yun yung mga best example po yung nabanggit ni Sir Mike na bank. Hindi lang po siya sa email, dumadaan din siya usually sa mga SMS and yung sa Microsoft 365. Isa rin po yun sa nakikitang parang vulnerable na way or bridge ng mga hacker to access yung network natin. And doon sila nagsisend ng links, i-access mo yung credential mo na existing po. Then doon nila i-dadaan yung mga way nila para mapasok na sa atin yung leaks para doon maging way yung leaks or yung magiging parang
way nila para magkaroon sila ng mga copy or ma-encrypt nila yung data na within our company. Ayun, Sir Mike. Ayun po, next is the report suspicious emails. Once na may nakikita po yung mga ganong email, which is more on po sa spam po sila na pupunta, ang gagawin niyo po this is, unang-una is huwag niyo pong pansinin din and or either delete it para hindi na po maapektuhan din yung credentials po ninyo or yung the organization po ninyo once na safe po ninyong di po gitalaw or dinilit po agad. Next po is the safe internet and device usage. This slide covers how to protect your digital presence while browsing or using gadgets. First is that keep software updated. Ito naman po is be careful where you connect, especially po sa mga public Wi-Fi, like in malls or coffee shops. It's often encrypted, meaning hackers can eavesdrop on what you are doing. Maging maingat po tayo sa pag-connect sa internet. Halimbawa po sa mga free Wi-Fi sa labas, delikado pwedeng o pwede po na dahil pwedeng makinig or masilip ng mga hackers sa ginagawa mo sa phone or laptop. And yun po yung isa sa mga way din ng mga hackers, which is ilalagay nila free Wi-Fi daw or pinapangalan po mismo nila sa mall din. Sinisame nila yung name ng Wi-Fi ng mall and yun sa kanila. And then, yun po, na once na makunik kayo doon, maaari pong makakapasok din po sila sa manakaw yung mga credentials po ninyo. And next is the install antivirus and security patches. Ayun po, Sir Mike. Nawala po ata kayo. Hello? hello po. Ayun, okay po. Ayun. Sorry po, sir. Hello po. Rinig na po ulit kami, sir. Yes, we can hear you, Mike Nolan. Okay, sir. Bali, sir, ano ko na rin, share ko na lang din yung email na ginagamit nung sa Microsoft na makikita nyo po yung difference dun sa legit email came from Microsoft and yung fake one na galing sa mga cyber hackers. I-message ko po siya dito sa atin sa Gmail po. Hindi lang siya nagsisend. Wait lang po, ma'am, sir. Bali, hindi lang po siya nagsisend, pero i-discuss ko na lang din po siya. Yung legit one po is yung login.microsoftonline.com. Yun po yung legit email. In case lang po may mga Microsoft licenses kayo na or expiring na or gumagamit po kayo ng Microsoft license na 365. Kung for renewal na ba or new, ayan po yung email. Doon po siya nanggagaling sa email na yun, yung login.microsoftonline.com. Yung fake one naman po, makikita nyo siya pag nag-send sila sa inyo ng parang click here or meron silang naka-attach na link na nandun sa thread. Ang email naman po na yun, yung fake one is yung microsoft-login-security.com. But take note na lang din po, yun yung fake one, yung microsoft-login-security.com. The original one is yung login.microsoftonline.com. Bali, inad ko lang din po siya at least magkaroon po tayo ng awareness with the difference dun sa fake and legit one. And doon sa fake one naman po, may nakalagay sila dun na urgent, which is naka-highlight pa siya with the red color ng font. Yun po yung isa sa mga parang nakikita nating red flag na
doon pa lang po makikita na natin, no, fake yung email na hindi talaga siya legit na nanggaling kay Microsoft. Ayan po. Sir Mike. Okay po. First is the keep software updated. Isa rin po sa kailangan po natin, which is updates contain security patches that fix vulnerabilities that hackers use to enter your system. Ang updates po kasi parang gamot na nag-ayos ng butas sa system para hindi makapasok ang mga virus or hackers. Example po, when your laptop kailangan po restart to update, gawin nyo din po ito agad para mas secure din, and yung security po niyo is always up to date. Next is install antivirus and security patches. And so pangatlo po is which is avoid public Wi-Fi for sensitive transaction. And sabi ko po kanina is public Wi-Fi is encrypted. Hackers can eavesdrop and steal your login credentials while you are connected. Ang free Wi-Fi sa labas kasi is delikado po dahil pwedeng, yun nga, as I said po kanina, makinig or makisilip ang mga hackers sa ginagawa mo sa internet. Sa po dito is avoid logging into your bank or work email while using a coffee shop's free Wi-Fi. Instead, gamitin nyo po yung mga mobile data po niyo. Next is po is lock devices when unattended. Always lock your computer screen. Turo ko rin din po yung shortcut po when it comes to ilalak, hindi nyo po gagamitin yung nyo, yung laptop po nyo ay mag-CCR po kayo or may lakad po kayo, Windows L po, para to shortcut na malak po yung mga laptops or devices po niyo. When leaving your desk, even for a quick break. Example with this, locking your laptop before standing up to go to comfort room or getting water. Next po is data handling best practices. First is to classify sensitive data. Next is encrypt confidential information, backup data regularly, follow company data policies. Sa clean desk policy naman po is do not leave sensitive documents or passwords written on sticky notes on your desk. Yun po yung isa sa mga best practices po na huwag mag-iwan ng mga sensitibong papel or isulat ang password sa sticky notes na sa mga table po ninyo or example, didikit. And example with this, filling away confidential client lists in a locked drawer before leaving for that day. And use official sharing tools. Use unauthorized company channels like Outlook or OneDrive to share files, not personal chat apps or like sa Messenger or basta part of yun sa Messenger po. Sending a report via company email instead of sending it through a personal Facebook chat. Next po is proper data disposal. Shred physical documents and ensure digital files are permanently deleted when no longer needed. Yan po, in Tagalog, sirain o i-shred ang mga papel bago itapon at siguraduhin permanenteng buradong files na hindi na kailangan kasi ngari po yung using a paper shredder for documents containing names and addresses instead of just putting them in the trash. And next slide po is the incident reporting. Bali, ayun ma'am and sir. Add ko lang dun sa follow company data policies. Lahat naman tayo sir, meron firewall, antivirus, which is meron siyang configured within the policy na depends on the company. For sure, meron din po kayo sir, no? Correct po ba sir? May AD or firewall din po ba kayo? Yes po. Ayun sir. Okay sir, sige. Thank you sir. Bali, ayun sir, kaya namin nilagay yung follow company data policies for the employees na nasa iba-ibang department
na dapat alam nila yung policy within the firewall or the antivirus, which is dapat, hindi naman dapat nila totally alam kung paano yung sa configuration, pero dapat aware po sila na dapat hindi nila ina-access yung gantong site or hindi nila kiniklik yung gantong link, which is yun yung mga na-discuss kanina yung sa pag-access or pag-click ng mga links na unsecure or hindi siya safe for the company. Kung familiar po kayo sa NSFW, which is yung not safe for work, it means yun yung mga usual or mga possible way para pumasok yung mga threats or yung mga viruses within the network natin. Yun lang po. I-add ko lang din po siya at least ma-clear lang po yung sa last one. Sir Mike. And in the next slide po, which is the last slide, is the incident reporting. First is report suspicious activities immediately. Ang bilis ay speed is the most important factor in cybersecurity. If you suspect something is wrong po sa mga system po ninyo, reporting it immediately allows the IT team to contain the threat before it spreads to the entire office work. Ngayon, example po dito is reporting a lost or stolen work laptop within minutes of realizing it's gone. And next po dun is informing IT immediately after accidentally clicking a link in a suspicious email. Third is the reporting your computer suddenly slowing down or files disappearing without reason. Next is follow company incident response procedures. Yan. IT needs specific information to fix the problem instead of saying, my computer is broken. Provide details on what you were doing, on what you saw. Yan. Kailangan ng IT ng tamang impormasyon para maayos ang problema. Imbes na sabihin sira ang computer ko, sabihin kung ano ang huli mong ginawa at kung ano ang lumabas sa screen. Yan. Example po dito is taking a screenshot of a weird pop-up or error message that appeared on your screen. Next is the noting down the exact time you notice your password wasn't working anymore. And the last is providing the sender's email address if you reported a suspicious message. And last is do not attempt to fix security issues alone. Yun po, which is once na may problem po din po sa mga devices po ninyo or sa computer says, power cut nyo rin po ito sa mga IT po ninyo para mas matulungan din po kayo when it comes to para maantay po nyo yung mga instructions ng IT before trying to restart or wipe a compromised computer. And yun po, avoiding the use of personal, isa rin po sa avoiding the use of personal USBs to try and back up files from an affected laptop. Ayun, question ko lang po, meron po ba tayo sa inyo na, sa company niyo po na Facebook business account or company website po? Meron po ba? Hello, Aaron. I think meron. Our procurement team also uses business account sa Facebook to contact our suppliers na nakikita doon. And we have also website as well. Okay, sir. Ayun, that's good po. Kasi sir, meron akong isang example if meron yung company na Facebook or website. In case lang po magkaroon tayo ng mga interaction with Facebook, may magsisend po sa email nyo na parang your Facebook business account will be suspended and yung may nakalagay na click here to verify or click here to access. Yun yung mga isa sa mga best scenario na parang tina-target ng mga hacker pag nakita nilang merong Facebook or website yung isang company. Kasi syempre, lahat tayo magiging alerto pag nakita natin na parang naka-down yung business account natin sa Facebook or yung company website natin. Siguro lahat naman tayo po siguro nun magiging alerto or parang magpapanik tayo in a sense na bakit nagda-down yung business account natin sa Facebook or sa website natin. Isa sa mga best example po talaga dyan, yung sa Facebook naman po. Pag nagsend yung parang ganito na lang po. Parang pag nagsend yung isang email sa inyo sa
company email nyo po, yung domain, magsisend sila nung, yun nga, yung nabanggit ko po kanina, your Facebook business account will be suspended. Click here to verify. Then meron doon nakalagay na link. Mukha siyang legit or real na email kasi kung mapapansin nyo po, hindi ko lang po siya ma-type dito sa chat natin, pero ang email niya po is yung facebook.verify.email.com. Yun po yung in case magkaroon po kayo ng email or sa spam, makikita nyo po yun. In case meron pong mga ganun na email na sa inyo, pwede nyo po siyang i-disregard o i-delete na. Kasi ang mga possible po niyan, yung ihingin niya yung credential ng Facebook, then magkakaroon siya ng access dun sa account nyo po. Yun yung isa sa mga possible na mangyari within the company. Like yung nasabi ko rin po kanina, yung sa Microsoft and yung sa Facebook, yun yung mga usual or common way or bridge ng mga hacker to access our network. Or magkaroon sila ng mga data natin to expose or para ma-encrypt nila yung mga device natin or yung mga Facebook account or yung mga business account natin. Ayun. Bali, for our side po, sa presentation po namin, yun naman na po siya. May mga questions po ba tayo or any clarification for additional po? Yes po, sir. Hello, Nolan Yes, sir. and Yes, po. Mike. Thank you so much for the Ayun, presentation. may That was question pala. a good one. Okay, I do sir. wanted to ask a few questions lang to help start the conversation here in our in this session. No? Yes po, Siguro, sir. one question that I would like, and I would follow it up with another one, is that sa inyong experience, Yes, sir. how many times have you seen companies or clients of yours, not to name anyone or anything, but how many times have you Yes, sir. seen companies having their own cybersecurity problems or challenges, and how did you, kung meron ba kayong offer na parang broad resolution to it as well? Actually, sir, again, good question po, sir. Actually, sir, may mga experiences na po kami when it comes sa mga cybersecurity na nagkakaroon sila ng issues with in terms sa mga employees nila. Yun nga po, yung ina-access yung mga not accessible or not secure na website or yung mga chances na nakiklik sila ng mga link na nanggagaling sa email. Nangyayari po, ino-offera namin sila ng yung madalas po na ino-offer namin when it comes sa mga ganyan. Para at least hindi po agad pumapasok dun sa email or sa network natin is one of that is yung email security. Meron po kaming product na ino-offer for email security. And isa rin po yung ino-offer namin which is yung antivirus, which is siya yung nagpe-prevent na maka-cluster or kumalat agad yung isang virus. Kasi si antivirus po, siya yung nagka-quarantine or naglalak nung isang malicious na pumapasok within the device po. Then, Okay. yun nga po, kung to answer your question po, meron po kaming brand or product na may offer po sa inyo for email security po. Got it. Siguro second question ko that I would like to ask you in your experience as well is, napakaraming apps on Google Play, on Apple Store that tells us that it can protect it can protect my device regarding phishing, protection from cybersecurity, data protection, mga ganyan. In your honest opinion, in your experience, yung mga nakikita niyo bang apps, how well do they really protect your mobile device or your laptop in terms of in those terms of qualities? Okay, sir. Ayun, good question po ulit, sir. Sir, actually, sir, to honestly answer yung question niyo, sir. Yung question niyo po ba, sir, yung mga nakikita natin sa Google Play Store, sa App Store na mga Yeah. application po? Okay, sir. Bali, sir, ang
inaano lang naman nila doon, sir, yung kaya nila nilalagay yung safely to download. Kasi yung files na naka-embed doon sa application po is hindi siya totally safe when it comes to mga vulnerable na mga breach or way para makapasok yung mga threats within the phone, especially sa mga cellphone yan, sir, no? Kaya ang mga real life scenario namin dyan, sir, experience namin, merong isang na-download na application. Kung familiar po kayo dun sa parang Candy Crush, kung may mga familiar po ba dun sa laro na yun. And yung nag-download siya ng isang Candy Crush na laro, hindi niya na double check na hindi pala yun yung legitimate application, pero naka-posted or downloadable siya sa App Store or Play Store. Ang nangyari po, nagda-download siya nung Candy Crush, pero ang nangyari, pumapasok na yung mga, makikita niyo po may magpo-prompt na parang advertisement, parang may lalabas na lang bigla na link ng website, which is yun yung isa sa mga embedded link siya na kinreate para once makapag-download ka ng application, ang nangyayari po, lalabas na siya, magpo-prompt na siya palagi sa cellphone, bigla-bigla na lang siya mag-a-appear sa screen. Then isa yun sa mga kaya yung sinasabi po dun sa yung safely ma-secure niya yung data or safe siya to be downloaded. Hindi siya ganun ka-safe kasi po madalas po niyan alterable. Alterable siya within the file ng phone. Kung makikita niyo po siya sa file manager applications, then meron siya doon data, alterable po siya. Kaya nangyari, hindi po siya totally safe to be downloaded. And isa naman po dyan yung isang way naman po dyan para ma-prevent sa mga mobile phones naman po. Meron po kaming mobile security na product na may offer po sa inyo when it comes sa mga ganyang bagay po. Pag nasa loob pag on-premise sa company niyo po. Ayun po, sir. Thank you for that. We have one question in the chat from Jem. It says, question 1 is it safe to save passwords in Google Keep or Evernote on my personal device? Number 2 question is, what if I open a spam message but don't click any links? Or if I open the spam folder just to empty it right away? Is that okay? Okay. Okay po. Bali yung sa number 1 naman po, yung is it safe to save passwords in Google Keep? Yes po, safe naman siya. Pero ang suggest ko po is magkaroon ng Google Authenticator muna po. Yung napresent ko po kanina, yung 2FA or yung multi-factor authenticator, yung Google Keep. Mas okay po na magkaroon siya ng ganun right before saving any password po. Nasa settings lang naman po yan ni Google. Masasave nyo po or mababago nyo po siya anytime. Pwede nyo po siyang i-embed sa phone nyo po or sa mga Google Authenticator applications. Then magsisend sila ng code doon. So right before ma-access ng kahit sino, sa inyo po muna magsisend ng code kung device nyo po ba yung ginagamit or kayo po ba yung nag-access ng Google Keep. Ayun po, to answer yung number 1. Then sa number 2 naman po, what if I open a spam message but don't click any links? Or is it? Yes po, kahit naman po nakikita nyo siya or visible siya within the spam sa Google, as long as hindi nyo po siya kiniklik yung any link pero much better po pag nakita nyo pong hindi na secure or ini-spam na agad ng email nyo, yung email na nanggaling sa outbound, as long as hindi nyo po familiar yung domain, kung kanino po nanggaling, okay lang naman po just to empty it agad-agad. At least ma-preventa po agad yung pag-cluster or pagkalat nung sa email thread. Pero kung lahat po kayo naka-receive, yes po, pwede na po yun i-empty agad-agad. Okay. Add lang po sa, sorry po sir. Add lang po sa question 2 po. What if I open a spam message but don't click any links? Kasi po, may ang mga hackers bosses, parang updated na rin po sila, which is mas in-advance din po nila yung mga ginagawa nila. Isa po sa doon, yung opening a spam folder to empty it is generally safe. Pero opening a specific spam email can be risky din po. Some advanced spam emails contain tracking pixels. Isa po ito parang tiny invisible images na once na inopen mo yung email, kahit di nyo po kinlik yung links,
mag-notice siya sa hacker na yung email na yun is active. And they will send you even more and more na mga dangerous attacks. Yun ba, ang pag-delete ng mga laman ng spam folder po is okay lang. Pero ang pagbubukas mismo ng spam email ay may risk din po siya. Which is yung invisible pixels. Yun na, ibang emails na kapag nabuksan mo, malalaman din ng hacker na totoong tao yung gumagamit ng email na to. Yan, mas lalo ka nilang Kukulitin, kumbaga. kukulitin na mabubombay ng mga viruses at scams. Yeah. Yun lamang po. On that note, guys, I want to also share that even us here in Team Asia, we have that particular technology wherein we know if Yes, sir. someone opened their email. Kumbaga kung Mhm. nag-send tayo ng email sa kanila, we also know, or we also check. Mailchimp has it. We have other sources of software like what we use for sendouts. May ability sila to know if you open a particular email that they send. So it's also one thing that whatever you seen on the spam folder, Yes, if we sir. have general note not to open it in any way, Yes. shape, or form. Not unless Yes, talagang sir. alam mo, sure na sure, Kung ka, kanino kasi nanggaling, sir. Yes, sir. kung kanino nanggaling. Correct, sir. Kasi minsan nangyayari, for example, some authenticators, hindi sila pupasok sa main inbox, sa spam sila pumapasok. Now, we Yes, know sir. Correct. that you Mm. are waiting for an OTP that instead of Code, going to the yes. main inbox, it went to the spam folder. So, yun yung mga Okay. instances na it's okay to open, pero that's very rare. Yes, sir. People Yes, sir. put diretso sa main inbox nyo, but it does happen from time to time. Yes, sir. Which is, We have yun nga po, sir. sorry, go ahead, Noel. Yes, sir. Yes, sir. May other question lang din po dito, sir. Yeah, go ahead. Yung how safe Ah. are we when connecting to public Wi-Fi networks? Mm. Sir Ralph, actually, sir, for me, sir, as an engineer, sir, in a certain company, like our Nimbus Technologies, hindi ko siya mare-recommend to safe, hindi siya recommended to connect on like sa mga park or sa mga coffee shops or hotels. Like yung nabanggit ko kanina, sir, yung man in the middle attack, dun na siya pumapasok, sir. Si man in the middle, siya yung threat, siya yung pinaka-hacker within dun sa ginagawa mo and dun sa wifi na kinoconnectan mo, sir. So, hindi siya fully safe, sir, kasi pwede niyang i-access yung mga, pwede niyang i-screenshot or i-capture yung mga credential na ginagawa mo dun sa phone mo or sa laptops especially. And yung mga session na nagiging kasi save sa cookies or sa history ng phone mo, pwede niyang i-monitor yon or pwede kanyang panoorin at the same time kung anong ginagawa mo, kung anong saang account ka gumagamit or nag-access ka ng mga online shopping accounts mo or sa mga bank accounts mo sa cellphone. Yun yung mga usual nun, sir. So, to answer yung question mo, sir Ralph Hernandez, hindi ko siya fully mare-recommend na safe siya unless kilala nyo yung pinagko-connectan nyo and naka-VPN po kayo. Doon na din pumapasok yung mga senaryo na dapat may mga VPN tayo, may mga mobile security tayo. Yung mga sa antivirus natin, sir, like kay Bitdefender na product namin. Meron kami mobile security for phones na at least mape-prevent niya agad kung safe ba or not safe yung Wi-Fi na pagko-connecta natin. Then, ayun, sir, to answer that, hindi ko po siya fully recommended na kumonek po tayo sa mga public Wi-Fi, especially pag gumagamit tayo ng mga device na company-owned and may mga and yun, sir, yun nga po, yung may mga data na may mga important details or like mga accounts, credentials. So, hindi siya fully recommended to connect po. Yun, sir. Sir Ralph, to answer po. Then may isa pa pong question si Sir Yeah, we Emerson. have another question from Emerson. If ever maklik by accident, hindi masyadong aware na spam email, ano yung safety measure na pwedeng gawin ng isang individual? Bali, dyan naman po, sir, when it comes sa mga ganyang scenario naman po, which is nagkaroon kami ng ganyan, yung bigla na lang niyang na-open yung link. So, yun pa ba yung question niyo, Sir Emerson? Or yung email thread lang po?
Yes, yun na, yun yung link. mismo, sir. Okay, sir. Yung mismong link mismo. Okay, sir. Sige po. Bali, yun nga, sir. Nagkaroon kami before niyan ng scenario with our personal account na ginagamit namin sa amin. Meron yan mga scenario na yung bigla na lang nilang, hindi sila aware na spam yung email or hindi sila aware na hindi legit. Ang kailangan po dyan, sir, ang isa sa mga best na gawin dyan, best practices for that is yung magkaroon tayo ng, paano ba yung term sa check ko lang po, sir, kung alam ko nandito pa po sa laptop ko yung scenario na nangyari dun sa device na yun. Yeah, habang check mo, Nolan, guys, if you have questions pa, please drop it in. We can take a few more questions, 2 to 3 questions pa. Yes, sir. Yes, sir. I-check ko lang po. Excuse me lang po, sir. Check ko lang po kung nandito pa yung sa... Yung coming from a Team Asia side, if ever na may maklik kayo ng email and alam niyo na you have clicked something on spam, my suggestion or the first thing you need to do is to inform us, the IT department, on what has happened, kung ano man yung nangyari. If you have clicked a link on a spam or you think it was spam and you click the link, let us know agad. Whether it was clicked on the cell phone or in the laptop, we need to be made aware as soon as possible. The more time that you do not make us aware is the lesser time that we are able to fix or make sure that everything is good. Kaya yun yung first thing that you need to do. Ensure that we are aware and we will contact you on the next steps, really, Emerson, to what you will do next if ever. Nolan, go ahead. Yes, sir. Yes, sir. Bali, sir, hindi ko lang siya ma-project kasi sa firewall namin naka-policy po. Pero ang mga usual na ginagawa dyan, sir, yung parang unnecessary click or yung parang biglaang na click na lang ni employee. Ang usual na ginagawa dyan, sir, yung kiniklear natin yung browsing history. Kasi at least, sir, in case na safe man siya or hindi siya safe, meron tayong mga backup na hindi niya ma-access yung mga previous tab natin. And isa ron, sir, yung isa pa doon yung mga best practices pag in case magkaroon tayo ng mga click na hindi naman sadya or hindi naman alam ni employee na spam or hindi niya alam na hindi safe. Isa doon yung pwede tayong mag-run ng security check if meron tayong antivirus dun sa device na ginagamit natin. Or meron naman po yan yung yung mga safe na free, like yung Norton. Yung Norton na application, safe lang naman siya, kaso may bayad nga lang din po siya. So much better na kung mag-purchase tayo dun sa mga like sa amin po. Then ayun po, yung sa naman po, yung monitor accounts, like yung sinasabi ko nga po kanina, like pag nagkaroon nga po ng mga misclick or yung mga biglaan na pagpindot ng mga link, kaya mahalaga po natin na parang minamandatory natin sa mga employee. Yes. Bali yun po, sir, yun nga po, yung kailangan minamandatory talaga natin sa mga employees natin na dapat yung 2FA na dapat naka-activate siya lagi or naka-enable siya palagi. At least magkaroon man ng unnecessary clicks or mapunta sila sa mga spam na hindi sila sure na safe ba or unsafe. Which is, syempre, sir, may mga may mga employee tayo na parang may mga curious na side, curiosity nila na parang babasahin lang nila yung spam or babasahin nila yung email thread. Doon na nagkakaroon ng mga possibility na maklik nila yung link or yung email. And yun nga po, sir, yung sa login history, pwede natin siya i-clear yun sa browsing history natin and yung sa cache. Yun, sir. To answer yung question nyo, sir, ayun nga, sir, yung mga measurement na pwedeng gawin. Yun po. Number 1 is yung to clear the browsing history. And pangalawa po, make sure naka-enable yung 2FA or multi-factor authenticator. And pangatlo naman po is yung security scan, which is nakikita po natin siya sa mga antivirus na ginagamit natin sa mga devices po. Ayun, sir. Ayun, Sir Emerson. Nadagdag ko lang din po para doon po sa question ni Sir Emerson na
Isa po sa mga practices po na pwede po natin gawin once na accidentally click po natin is pwede niyo po i-unplug or patay niyo rin po agad yung wifi po ninyo. Na if you feel like na yung mga file po niyo yung may isang once na na-click niyo yung file, parang may na automatically na download sa computer po ninyo and yung computer niyo is nag-start na acting weird. Yun po yung best practice po is yun to turn off your Wi-Fi or unplug the LAN cable po ng mga computers po ninyo. And yun po, as per Sir Darren po, i-report niyo po agad immediately sa IT kung once na may accidentally po na pindot din yung mga files. Yun lang po. Thank you. Bali yung kay Sir Ralph naman po, sir. Yun nga po, sir. Yes po, correct po siya. Hindi po siya totally recommended na company devices yung pinapa-connect nyo sa mga public Wi-Fi or sa park, sa coffee shop or hotels po. So yes po, correct po yan. Ang best way to prevent po yung mga scenario na ganyan is yung as long as may VPN po and yung fully kilala nyo po talaga yung connection na or yung Wi-Fi na pagkakonektan nyo po, Sir Ralph. I would like to also add awareness on mobile devices and not just mobile devices, but your company devices. Your laptop and your cell phone is, kumbaga, really made into a pair. What does it mean? Ibig sabihin, yung mga mobile devices nyo, yung mga cell phones nyo has been given the capability to connect via data to the internet. So ang natin dito, best practice talaga natin dito is to use that muna, that method. Now in the event na talagang hindi makakonect, hindi tayo makagamit in all of that, doon tayo sa mga sure na establishments na merong sure methodology and may awareness din para doon. And Yes. as part na rin, we can add in a VPN. If you are able to find VPN, that would be great. But also let us know if you're using a VPN also on your device as well. Last but not the least is ensure that your yung naka-install natin na antivirus is up to date, naka-green, naka-on. If hindi siya naka-on or meron kayo nakikitang error with our company issued antivirus, please let CJ, me, or Jeff even know na nandun sa state na yun ang inyong laptop, so we can do corrective, preventive measures to ensure that it's working properly as needed. Guys, any more questions for our two speakers? Yun, CJ has a question. Since we coordinate with our clients via Google Workspace, how can we identify na hindi spam yung email na sinend nila on our end? Since hindi kagad to mapupunta sa spam folder and we expect din na files from their end, since hindi naman namin alam kung affected na yung domain nila or hindi. Ayun, sir. Bali, ayun, sir. To answer muna yung sir, kay Sir Emerson. Sir, yung sa sinasabi niyo naman po yung security software or app that can be used na free when it comes sa mga mobile phones. Ang masasuggest ko, sir, si Avast. Pero meron kaming brand or meron kaming product na mas may offer na full security talaga siya when it comes sa mobile devices. Which is yun yung sa amin na product mismo, yung Bitdefender Mobile Security. Yun yung masasuggest ko, sir. Pero sa mga free naman, sir, yung Avast, yes, sir, you can use that. Pero hindi siya fully protected. Nai-scan lang niya kung may threat ba or walang threat. Yes, sir, correct. Hindi niya fully na prevent or naka-quarantine, pero nai-scan lang niya yung whole devices or whole data na pumapasok po sa mobile device. Pero yun, sir, meron kaming brand na may offer when it comes sa mga ganyan, which is the Bitdefender Mobile Security. And ayun, sir. Bali yung kay Sir CJ naman, sir, since we coordinate with our plans with the work. Nolan, nagka-cut up yung internet. Hello, sir? Can you repeat that? Sorry. Ayan, sir. Okay na po, sir. Yeah, okay na. Bali, ayun naman, sir, kay Sir CJ. Bali, ang naman dyan, sir, ang best practices naman dyan is yung makikita naman natin siya, sir, kung
saang domain, either inbound or outbound, dun sa Google Workspace natin. Meron siyang, alam ko sir, meron dyan sa settings yung mga known email na, yung mga known email na may mga previous transactions sa tayo. And hindi na siya i-inbox dun sa spam or hindi na siya directly dun sa spam natin. Ang mangyayari lang sir, hindi na siya fully, ang nangyari kasi sir, kaya na-i-spam kasi hindi siya fully nare-recognize nung domain natin. Ang kaya nangyayari sir, sa amin naman sir, sa company namin, here sa Nimbu sir, pag may mga spam messages or spam email kami, ang ginagawa namin, at the first pa lang po, meron doon yung click yung not as spam. Meron doon yung click icon na hindi siya spam. As long as kilala niyo po yung domain, mare-recognize na siya as hindi siya spam. Then sa mga next transaction or next email, hindi na siya mapupunta sa spam. Madadirect na siya sa inbox as a safe email. Ganun yun sa amin po. Ganun yung mga scenario na ginagawa po namin. When it Sir, comes sa Google Workspace. Yes, sir. Yung ano po kasi yung question ko is like Yes, sir. may transaction na kami with the client and okay naman, sila talaga yung kausap namin, but there are some point na na-experience ko to, gamit mismo yung client, yung mismong email, yung mismong pagka-send sa amin ng file, it directs to another link and pinapalagin kami doon. And upon checking with the client, spam pala yun. So how can we identify on that matter? Kasi syempre, known na yung tapos may na-expect kami na file. So, ayun, yun yung mismo tanong ko. Okay. Bali ano po yun, sir? May mga previous transaction na po pala kayo, sir, no? Ganun po ba, sir? Yes. Bali, ang nangyari, sir, yung client nyo po, nagsisend sa inyo. Nagsisend po sa inyo ng email, then dumadirect siya doon sa spam. Correct po ba, sir? No. Nag-send siya ng email sa amin with the file attached and we expect din kasi na may isa-send siya na file. So during that transaction, pagka-send nila, clinic namin, syempre, dinownload namin yung link. Yes, sir. And pagka redirect nung nire-require kaming i-log in. So upon checking with the client, wag daw namin i-click yun, wag daw namin i-download yun kasi spam siya. So, pero yun. sir, same email po ba, sir? Same email with your client Yes. and dun sa spam email? Yes. Bali, sir, ang mga ganyan na scenario, sir, dun siya pumapasok, sir, yung man in the middle. Yung na-present ko earlier, sir. Kasi, sir, possible niyan, sir, na-access na nung man in the middle yung email nila, which is, paano po ba nila nalaman na spam yun, sir? Inas nyo po sila kung sa kanila po nang galing yung email. Correct po. Inas namin. Tapos sila yung clarify sa amin na spam siya. Wag niyo i-click phishing link. Mga ganun. Bali, anong nangyari, sir? Phishing na siya. Phishing attack na siya, sir. Pag ganun, yung same domain, correct, sir, no? So, dyan na po pumapasok yung man in the middle. So, yung mga scenario niyan, sir, possible na nasa public connection or public wifi nag-send si customer nyo before sa inyo. And ayun, sir, doon na pumapasok si man in the middle between the customer, man in the middle, and yung sa inyo po. Bali, nakakapag-access na sila. So, recommended na natin yun, sir, to scan yung kay client nyo po, sir, kasi doon na pumapasok si man in the middle. Kung to answer naman, sir, kung paano mape-prevent yun, which is, kung meron po kayong email security checker, doon siya mape-prevent kung legitimate ba na nanggaling sa domain nila or nanggaling siya sa other security na si man in the middle nga po, sir. Meron po ba kayo, sir, ginagamit na email security checker? We total rely lang dun sa Bitdefender as of now and as well as Google Security na nakaset up sa Google domain namin. Yun, sir.
Bali sir, yung Bitdefender nyo sir, sa amin nyo po na purchase ba sir? Yep. Ayun sir. Bali sir, kung yun naman po, yun naman yung scenario sir, naka-enable naman po ba yung email security checker natin dun sa ano sir? Ang alam ko, yung pagka-setup natin. Bali yun. Ayun sir. Kaso sir, ang naging problem nyo po pala sir is same domain na nung trusted customer nyo po before na doon din mismo nanggaling yung spam email. Correct sir, no? Yeah. Okay. Bali, ayun nga po sir, yun lang yung ano ron. Yun yung mga possible na nangyari na nagkakaroon na siya ng man in the middle. Kaya yung nangyari, kahit nasa domain po nila nanggaling. Pero yun sir, to prevent nga that sir, kung nanggaling na po agad kay end user or sa client nyo po na hindi sa kanila nanggaling. So yun na po yung isa sa mga sign na hindi dapat siya tiniklik. Or much better nga sir kung screenshot nyo po muna and then dun na po siya i-delete. Kasi sir, upon screenshot, pwede nyo po i-report dun sa kung sino po yung provider nyo ng AD or ng firewall. Or kung meron nga po kayong email security checker, pwede nyo po i-send sa kanila yung nangyayari na yun. Yun lang po sir. Thank you, Sir Aaron. Team, do you have question pa with Sir Aaron and Sir Nolan? Ayun, si Mac dito, question niya is it safe to save passwords on spreadsheet, Google Sheets? And can we save passwords on Google Sheet but with multi-factor authenticator? Yes sir, yun nga po sir, yung same question as earlier po. Yes po, safe naman po yung sa Google Sheet or as long as nasa Google domain siya sir. Safe naman po siya as long as naka-activate yung 2FA and MFA. And yung sa, di ba may lumalabas po dyan usually sir yung save password with Google. Kung mapapansin niyo po yun. Yes po, safe naman siya sir as long as naka-enable nga po or naka-activate yung multi-factor authenticator or yung two-way authenticator. Yes po. Safe naman po siya sir. Ayun po. Sir Mark Jonathan. Okay sir. Noted sir. Okay, team, do we have questions? Thumbs up if wala na. Bali yun sir CJ, possible yan sir, affected na yung domain nila. Yung sa question niyo po kanina sir CJ. Possible yun, malaking possibility nun sir, affected na yung domain nila with man in the middle. Yun yung, yun sir, kung yun yung tanong niyo po is kung affected na yung domain nila or hindi. Malaki yung chances or possibility na affected na siya sir. Okay po. Last question siguro from my end, since Yes, we sir. use AI nowadays as our teammates sa mga classes namin and as well as para mapadali rin yung ano. How can we secure our AI in the internet or yung mga AI tools na ginagamit namin, like for example ChatGPT and Gemini? How can we secure them? Sir, No, sir. ang question niyo, sir, yes, sir. Bali sir, ang question niyo po sir, yung paggamit ng mga AI platform like yung sa ano po ba sir? Like yung sa ChatGPT sir? Yes, mga ChatGPT Bali, and sir, Gemini. Si ChatGPT naman kasi sir, embedded siya with ano, yung hindi niya dinidisclose to other user yung mga napag-uusapan nyo. Pero sir, ang best way po dyan is yung mag-share lang kayo ng non-sensitive data. Like non-sensitive data, yung mga questions lang or anything na simple question lang na hindi nag-relate sa mga client private info, passwords, pins, or yung mga internal data natin. Si ChatGPT naman po kasi sir, fully, parang verify naman siya or fully secured naman siya. Pero mas better talaga sir kung hindi tayo mag-share or mag-message kay ChatGPT or any AI platform when it comes to, kasi sir, si AI kasi sir, sinasave niya eh.
kung aware po tayo, sinasave po ni AI yung mga data or mga information na mini-message natin sa kanila just to broad para mas mapalawak yung information or yung capability nila. Kaya ang ginagawa, sinasave nila lahat ng nagiging question natin doon or lahat na nagiging conversation with the AI tool. So yun sir, best way talaga dyan is yung only share yung mga non-sensitive data and yung mga sensitive data natin. Dapat hindi natin fully sinishare sa kanila at AI tools. And dagdag ko din po dun sa regarding po sa AI, pwede niyo pong sa ChatGPT and Gemini po, pwede niyo po i-off yung chat history and training na meron sa settings po. Meron po makikita niyo po sa settings ng mga AI tools. Pwede niyo pong i-off yung mga chat history kasi sa ganito pa lang po, hindi nila gagamitin yung mga tinatype mo para turuan. Ang susunod ang parang tinuturuan nila yung mga possible na gawin nila para sa version ng AI nila, yung mismo. And sa ChatGPT kasi may kita dito sa ito pa yung yung steps po nila is settings, which is next po sa data controls. And sa Gemini naman po is yung i-off yung Gemini apps activity para hindi rin po nila makita yung mga past na yung mga history po na ginamit po ninyo. And also po yung halimbawa po dito sa meeting po na ito, may mga gusto mo ipa-summarize sa mga AI tools ninyo na para ma-summarize po yung buong meeting po natin ngayon which is yung mga pangalan po na nakalagay doon, pwede niyo po palitan as speaker 1, speaker 2, or kung sino po yung part na nagsasalita na sinamarize ni AI tools, pwede niyo po palitan ng mga specific or general na lang ng mga pangalan po para hindi rin po nila malaman yung mga credential details na mga names or what, especially din po sa mga files. Wag din po kayong mag-upload ng mga sensitive files sa mga AI tools. Kailangan po. Thank you. Bali, ayun lang naman Sir CJ to answer your question. Okay. Thank you so much, gents. Any more questions? Going once? Yes sir, any more questions? Any more questions? Going once? Going twice? All right. Maraming salamat, Engineer Mike Yu and Engineer Nolan Aaron Atutubo. Maraming salamat, Nimbus, for helping us conduct this data privacy and cybersecurity awareness training. The certificate, we are already in the midst of creating the certificate. Our already ongoing na yung pag-create nito. And for your tokens of appreciation, we are going to be sending them to you right after this call. So yung token of appreciation, but the certificate, we will get back to you on that.